Nakakita ka na ba ng helicopter na kayang lumutang sa gilid ng bangin habang nakatukod lang ang isang gulong sa likod? Ang halimaw na to kayang umatras sa ere, umikot habang lumilipad, at pumasok sa masisikip na espasyo gaya ng truck. Tinangkang gayahin to ng China, pati ng Soviet Union, pero parehong pumalpak. Ito ang lumilipad na halimaw ng US military, ang CH-47 Chinook. Mahigit 60 taon na sa serbisyo, pero wala pa ring kapantay. Halos 100 talampakan ang haba, 18 talampakan ang taas. Kaya nitong magsakay ng 55 sundalo o magbuhat ng 2 armored vehicles sa ilalim. May 2 makina na bumubuga ng 5,000 horsepower kada isa. Kaya nitong umarangkada ng higit 180 milya kada oras. Kayang lumipad mula LA, papuntang Seattle at may sobra pang gas para bumalik. Kayang lumutang sa ibabaw ng tubig o dahan-dahang gumapang sa gilid ng bangin parang may sariling rails. Yung dambuhalang twin rotor system, bawat isa halos 60 talampakan ang lapad. Isa ang nagsta-stabilize, yung isa ang balanse, pure genius. Sabi ng military, mananatili pa raw ito sa serbisyo hanggang 2040. Kapag nangyari yon, ito ang magiging kauna-unahang 100 taong helicopter sa buong mundo. May mas titibay pa ba dito? I-comment mo nga kung meron. This is the most powerful heavy-lift helicopter in the world. Since its introduction in the 1960s, this model has been regarded as one of the most efficient heavy-lift helicopters. It's the renowned Boeing CH-47 Chinook. The Chinook is a tandem rotor helicopter originally developed by the American rotorcraft company Vertol, now manufactured by Boeing Defense, Space, and Security. No matter how complex or challenging the terrain, its exceptional ability to hover at a single point allows it to stand out among its peers. Its tandem rotor design provides it with incredible power. With a maximum takeoff weight of an astonishing 24 tons, it can fly at speeds of up to 200 miles per hour. The Chinook can easily lift military equipment such as armored vehicles or artillery. Due to its unique design and twin rotor configuration, it is extremely difficult to replicate. Since it began production in 1961, no country outside the United States has been able to produce it. So, how much do you think this helicopter is worth?